Hello, welcome back again sa atin na Book of Life. Brothers and sisters, today ibabahagi ko sa inyo yung tinatawag na mga naunawaan natin o naunawaan ko ayon sa tinatawag na kasulatan sa Biblia. Ito yung tinatawag na ang bagong lupa at ang bagong langit. Kasi mga kapatid, ako bilang tao, nangangarap talaga ako mga kapatid na isa ako sa makapasok sa bagong langit at ang bagong lupa na inihanda ng mahal na Diyos. Kasi mga kapatid, ito yung tinatawag na ang bagong lupa at ang bagong langit ay matatanggap natin after na matapos yung 7 silyo, 7 trompeta at saka 7 mangkok. Ito yung mga bagay na sa katotohanan dito sa mundo, ito ay yung mga sign sa pagbabalik ng mahal na Diyos at yung mga bagay din na sa paggising sa atin, sa pag-remind sa atin. Kasi bawat silyo ng mundo, mayroon din tayong silyo na mararating sa buhay. Mga kapatid, itong bagong langit at ang bagong lupa, ayon sa pahayag, chapter 21 verse 1, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay nawala na. So mga kapatid, di ba napakaganda? Kasi maparam na yung dagat, wala na hong dagat, ang bagong lupa at ang bagong langit. Ito yung sinasabi na ang mundong makasalanan, itong literal na mundo ngayon natin, ay papalitan na ito ng mahal na Diyos. Papalitan na ito ng mahal na Diyos, mga kapatid. Ganon din yun sa buhay natin. Pag sa mundo ito yung silyo na nangyayari sa buong mundo. Ito yung tinatawag na daranasin ng buong mundo. Ngunit sa tao, ito naman yung sinasabi na mga nararanasan natin, sakit, gutom, hirap, mga problema sa buhay. Yung sinasabi na yung mga silyo natin sa buhay. Yung silyo natin sa buhay na dapat tayo ay magbago. Kasi after ng 7 silyo, 7 trompeta at 7 mangkok, yung mundo natin ay mag-brand new. Babaguhin ito ng mahal na Diyos, babaguhin ng mahal na Diyos ang ating mundo, kapatid. So dapat natin laging tatandaan na ang Diyos ay may plano. May plano ang Diyos sa kanyang mga minamahal. Mga kapatid, lagi natin tatandaan na ayon sa mga talata, ito kasi yung tinatawag na mga pangitain ni Juan na pinakita ni Jesus Christ. Ito yung mga pangitain na tinatawag na isinulat ni Juan, yung kanyang mga vision, dahil ito yung mangyayari sa mundo. Kagaya sa talata ng pahayag chapter 21 verse 2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit, nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan, nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Ito yun, mga kapatid, na kung ibig sabihin sa buhay natin, halimbawa lamang sa sarili ko, sa iyo, ikaw yung tinatawag na bride. Ikaw yung bride ni Jesus Christ. Yung tinatawag na paghahanda natin sa mahal na Diyos upang makapasok tayo sa bagong langit at bagong lupa na inihanda niya, dapat atin yun paghahandaan. Ano bang dapat natin gagawin na magiging bride tayo ni Jesus pagdating ng bagong kaharian, yung bagong lupa at bagong langit na inihanda niya, na nandyan siya. Dapat atin paghahandaan yun. Kaya dapat yung mga nangyayari sa silyo ng buhay natin, kahirapan, mga kasakit, lahat yun, isa yun sa silyo ng buhay natin. Ngunit dapat natin tatandaan na maging handa tayo sa tinatawag na pakikipag-isa kay Jesus. Kasi mayroon siyang regalo sa atin, yung bagong lupa at bagong langit. So mga kapatid, pag
lahat ho tayo ay nakahanda ho sa pagbalik na ating mahal na Diyos, ay magtatagumpay ho tayo, mga kapatid. So dapat alamin natin ang mga bagay na dapat natin gagawin upang makapasok ko tayo sa bagong Jerusalem, sa bagong langit na ginawa ng mahal na Diyos, yung brand new, hindi itong mundong literal na puno ng kasalanan. Mga kapatid, ayon dito sa chapter 21 ng pahayag verse 3, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya ay mananahan sa kanila at ang Diyos din ay nasa kanila. So mga kapatid, sa sarili nating buhay, dito sa mundo, marami ho tayo nagawang mga pagkakamali. Wala namang taong perpekto sa mundo. Lahat ho tayo ay nagkakaroon ng kasalanan. Ngunit mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na yan ay may katapusan ho yun. Kaya nga ho, lagi nating tatandaanin, narito ang sinasabi ng Diyos na nasa mga tao at siya ay mananahan sa kanila. Kasi darating ho ang araw mga kapatid na ang Diyos mismo ang makakasama natin. Makaharap po natin kasi sa bagong lupa at bagong langit na kanyang inihanda. Makasama ho natin siya forever. Si Jesus Christ pag bumalik ho sa mundo. Kasi alam naman natin na ang mahal na Diyos ay babalik. Si Jesus ay babalik. Kaya yung pinapakita ni Jesus Christ na noon, nung panahon siya, na siya ay namatay sa cross, dahil pinatunayan niya ho na mamahalin niya tayo at iligtas niya tayo kasi babalikan niya ho tayo. Kasi siya nga yung pinakaunang saksi sa mga namatay na nabuhay muli. So mga kapatid, nasa pahayag chapter 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na makakaroon ng kamatayan, hindi ka magkaroon ng dalamhati o panambitan man o hirap pa man. Ang lahat ng mga kapatid na paghihirap natin dito sa buhay, kagaya ho yan mga kapatid, yung mga sakit na naranasan natin, mga kahirapan, gutom, init ho sa pagtatrabaho, sa bagong lupa ho at bagong langit na inihanda ng mahal na Diyos, wala na ho yun. Wala na ho tayo sakit, wala na hong mangyayari na kahirapan sa buhay natin. Kaya mga kapatid, dapat natin tatandaan ang buhay na kasama natin ang mahal na Diyos sa bagong langit at bagong lupa ay talagang bawing-bawi ho tayo. Kaya kailangan natin magbago ang ating sarili. Naunahin natin ang mahal na Diyos sa ngayon pa lang upang magkaroon ho tayo ng bagong buhay at bagong langit. Mga kapatid, kailangan lagi natin tatandaan mga kapatid ang tinatawag na ang regalo ng Diyos na inihanda ho sa atin. Kapatid, sa pag brand new ng mundong ito, kasama na ho natin ang mahal na Diyos. Tatandaan natin mga kapatid, perfect na ho yung mundo, no? Perfect na ho. Ayaw ni Jesus yun na i-repair lamang. Gusto ni Jesus ay babaguhin ang lahat. Hindi ni Jesus sasabihin na i-repair lang ho ang mundo. Ayon ho dito sa pahayag 21 verse 5, narito ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Babaguhin talaga ni Jesus Christ ang mga bagay. Hindi niya ito i-recycle. Babaguhin niya ho tayo, kaya nga ho tayo'y mamamatay Kasi sa pagising ho natin sa bagong buhay at tayo ho ay magkaroon ng pagtatagumpay, isa ho tayo sa makasama ni Jesus Christ sa bagong langit at bagong lupa na kanyang inahanda. Amen? Amen.